ang sinasabi niyong nagbabakasyon at hindi nagtatrabaho? Sino ba yung madalas mag-personal trip? Bakit binibigyan ng Travel Authority ng Malacanang si VP Sara kung kinukwestiyon naman ito ang pagbiyahe nito? Sabi niya sa mga taong bayan at sa mga constituents at mga... Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Mukhang hindi matahimik po itong kaluluwa ni Claire Castro sa mga pagbabiyahe ni Vice President Sara upang magbigay ng simpatya at makiisa sa panawagan ng sambayan ng Pilipino na pauwi na ng agaran itong si President Duterte. Ngunit para kay Claire Castro, ito daw po ay matinding paglalakwatsa. Kaya hindi na nakapigil ang isang mainstream media at natanong at sinabi na di ba yung Office of the President ang nagbibigay ng permiso kay Vice President Sara sa kanyang mga pagbabiyahe. Abay, mukhang napahiya po itong tagapagsinungaling ng palasyo. Yan po yung ating pag-uusapan, mga kababayan. Kaya simulan na po natin ang balita mula sa Billionario News Channel. Sa pagitan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at Vice President Sara Duterte, matapos na muling banatan ang mga biyahe ng pangalawang Pangulo. Tinawag pa itong World Tour ni Yusek Castro. Dagdag pa niya, nakikita naman ng publiko ang tunay na nagtatrabaho sa gobyerno. Pero inamin naman ng palasyo na hindi nila pinipigilan si VP Sara kung dalasan nito ang pag-alis ng Pilipinas. Narito ang Agenda Weekend Report. World Tour. Ganyan inilarawan ni Palace Press Officer Ang kapal, no? So talagang masyadong pakialamera itong si Claire Castro at nagiging attack dog, bulldog na po ito laban kay Vice President Sara. And alam niya naman, sabi nga ni VP Sara, lahat ng mga biyahe ay personal po, no? Wala po siyang ginagastos na pera ng gobyerno. Secretary Claire Castro, ang sunod-sunod na biyahe ni Vice President Sara Duterte sa ibang bansa. Hindi po natin mapipigilan ang Vice Presidente kung gusto niya pong magkaroon ng world tour sa pamamagitan ng kanyang personal trip. Hindi po natin alam kung ano yung pupuntahan niya. Wala pa po nasabi. Di ba, malinaw naman po na yung pinupuntahan ni VP Sara ay yung mga pakikipagsimpatya sa panawagan na agarang pagpapauwi kay Tatay Digong at pakikipag-usap bilang party po ng kanyang trabaho as Vice President sa mga kababayan nating OFW na napabayaan na nga ng gobyerno nitong ni Bongbong Marcos. Diba? Pero, siyempre, ano pa bang asahan natin kay Claire Castro dahil walang magandang achievement ang kanyang amo, imbis na ipagmamalaki, ipagbida-bida yung mga ginagawa ng kanyang amo, abay, maninira na lang para kunwari, ma-divert ang issue na maibabato sa kanila na wala silang ginagawa. Sa akin kung personal trip ito ulit. Bagamat hindi direktang pinangalanan, ikinumpara ni Castro ang performance ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita ng tao kung sino talaga ang nagtatrabaho. Nakikita ng tao kung sino yung may puso para sa taong bayan, para umangat. Yay! Nakikita ng taong bayan kung sino talaga yung nagtatrabaho. Tama yan. Dahil yung kauna-unahang nagre-responde sa anumang kalamidad at nagpapabot ng tulong sa mga kalamidad ay ang Office of the Vice President na siyang maliit na budget, ginigipit, pero patuloy na nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Nagpapakain kung kinakailangan, hindi lugaw, kundi kanin at ulam ang pinapakain Claire Castro. Pero hindi po yung ginagawa ng opisina ng presidente. Hindi po yan nagagawa ng Office of the President na magpakain sa mga binaha. Di ba? Nagmimigay ba ang Office of the President directly ng mga tulong? Wala. Alam mo sa OBP, no? Walang budget ang OBP para sa pamimigay ng tulong. Pero yung budget, yung mga pinamimigay ay galing sa mga nakakaluwag sa buhay. Sila mismo ang nagpapadala doon sa relief goods, no, sa warehouse ng OBP para matulungan ang mga mahihirap nating kababayan. Hirap na hirap, biktima ng kung anumang kalamidad sa pamamagitan ng opisina ng OBP. So, tingnan mo, kasi kanyan po kamahal ng tao si OBP, no, na kahit wala sa ating bansa, ipatuloy po ito nagtatrabaho. Halos 24/7 po ito nagtatrabaho. On time, kahit anong tawag, inform sa kanya, sinasagot niya at dinidesisyonan yung mga bagay na mga critical. At yan po ang hindi ginagawa ni Bongbong Marcos. Kaya kahit sa kabila po na paninira nitong si Claire Castro, mga attack dog, alipores kay Vice President Sara, mataas pa rin ang resulta ng survey. At sila pa rin ang pinagkakatiwala ng taong bayan. Tingnan mo,
gagawa sila ng mga fake survey, gagawa sila ng mga fake war on drugs, gagawa po sila ng fake announcement na tumataas na yung ating ekonomiya. Pero patuloy na tumataas yung kahirapan. Pwede ba yon? Tumataas yung ekonomiya, pero patuloy na tumataas yung kahirapan. Pero hindi po yan ini-emphasize ni Claire Castro. Hindi nila tinatanggap yung katotohanan na yan. Dahil ayaw nila, ang negatibo, gusto nila manira na lang. At ang buhay ng mga Pilipino. Nakikita rin nila, sabi ko, I feel na Umaangat daw. Sinungaling. appreciate nila kung sino talaga yung nagtatrabaho at sino lang yung nagbabakasyon. Speaking of, klaruhin Hindi nagbabakasyon si VP Sara, oy, baliw. po natin yan. Sino po ang sinasabi niyong nagbabakasyon at hindi nagtatrabaho? Sino ba yung madalas mag-personal trip? Di ba? Marites, bakit hindi mo sabihin kung si VP Sara talagang gusto mong paringgan? Bakit puro ka lang parinig? So, nasaan yung credibility? Kasi kung talagang gusto mong sabihin ng katotohanan, kung talagang babanatan mo si VP Sara sa kanyang mga pagta-travel, dapat directly pangalanan mo. Kaya believe na believe yung sambayan ng Pilipino sa kay Vice President Sara kasi kaya niyang pangalanan kung sino man ang gusto niyang sabihin, kung sino man ang kanyang babanatan, kaya niyang pangalanan dahil malakas ang kanyang ebidensya at patunay sa kanyang mga allegation. Ito, hindi niya kayang patunayan, hanggang patutsada lang siya, kahit alam natin na si VP Sara, kasi mapapahiya po siya dito. O tingnan niyo kung paano siya supalpalin ng taga-Billionaire News. Kayo, alam niyo na yan kung sino. Sa survey na inilabas ng social weather stations bago ang kanyang SONA noong July 28, tumaas ng 10 percentage points ang trust rating ng Pangulo na umabot sa 48%. Mas mababa pa rin sa 61% ng pangalawang Pangulo. Diba? Binabalita nila mataas na yung survey ni Marcos Jr. Tumaas daw. Yung kay VP Sara bumaba. Pero 48 kumpara mo sa 61. Namigay ng bigas, libreng bigas, no? Mayroon pa siyang palibre na sakay sa LRT, MRT. Diba? May pa photo-ops pa siya, pero wala pa rin. Halos isang buwan na malagi ang bise sa The Netherlands matapos arestuhin at ikulong sa dahig ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Mayo naman ang bumisita sa Qatar para sa isang event kasama ang Filipino community si Duterte. Bago siya bumalik sa dahig para bisitahin at i-celebrate ang kanyang kaarawan kasama ang ama. Hunyo na nagpunta siya sa Kuala Lumpur, Malaysia. At sinundan ito ng biyahe sa Melbourne, Australia. Kamakailan lamang ay Napansin nyo ba yan mga kababayan natin? Lahat na kanyang biyahe, no, hindi po yan nagbabakasyon, kundi nakikipagsimpatya sa lahat na panawagan na agarang pauwiin si Tatay Digong. At hindi po yan magagawa ni VP Sara kung nasa Pilipinas si Tatay Digong. O ngayon, kay Claire Castro, sino yung rason kung bakit pupunta si VP Sara sa ibang bansa? So kayo rin. Ang palasyo rin, si Bongbong din, ang nagbigay ng dahilan para mag-ikot, magbiyahe si VP Sara sa iba't ibang bansa. Di ba, mga kababayan natin? Sila rin. mga Pilipino sa South Korea ang binisita ng bise. Nauna na rin niyang inanunsyo ang pagpunta sa Kuwait ngayong August 8. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kumpirmahin kung matutuloy ang biyaheng ito ng bise pa Kuwait, pero wala pang ibinibigay na sagot ang kanyang kampo. Pero nauna nang sinabi ng Office of the Vice President na ang mga biyahe ni Duterte ay aprobado naman ng Malacanang. Kaya ang tanong, bakit binibigyan ng Travel Authority ng Malacanang si VP Sara kung kinukwestiyon naman ito ang pagbiyahe nito? Kung kayo po ang tatanungin ko at sasabihin nyo na hindi dapat Bibigyan mo ng Travel Authority tapos kikwestiyonin mo. Eh parang, di ba? Parang muntanga nga. Muntanga nga ang palasyo. Muntanga nga itong si Claire Castro. Sila yung nagbibigay ng permit to travel tapos babanatan mo. Muntanga. payagan ng Vice Presidente, ano po ang magiging tingin na naman ng mga supporter? Diba? Palusot pa. Kasi, binabanatan nyo eh. No? Wala namang masasabi yung supporters kung hindi nyo babanatan. Eh, lalo nagsasalita din yung supporters. Lalo nakahalata tuloy kayo. No? Na itong ginagawa nyo ay propaganda. No? Akala nyo kasi mahuhulog nyo sa bitag si VP Sara. O, bibigyan nyo ng Travel Authority para babanatan nyo. Pero, ano nangyayari? Diba? Mas tumataas pa yung kanyang survey. Ng Vice Presidente, sasabihin naman na ang freedom of movement niya ay hinahadlangan.
Kung ganyan po ang gusto niya mangyari at lagi po siya nasa ibang bansa para sa personal trips niya, yan po naman ay Huwag niyo nang bigyan ng travel authority. Ayaw niyo naman pala magbiyahe eh. Di ba? So legal yung kanyang travel. Kayo mismo ang nagbigay ng permit. cargo niya sa mga taong bayan at sa mga constituents at mga Pilipino. Nauna na ring pinalagan ni Duterte ang mga patutsada ng palasyo hinggil So, yan po mga kababayan natin. Oh. Talagang nakakahiya po no, at bistado po sila dito sa kanilang kasinungalingan. Na panay po sila batiko sa biyahe ni BP Sara. Yung dahilan, sila naman dahil pinakulong nila si President Duterte. At sila rin yung nagbibigay ng travel authority kay BP Sara. Tapos, i-question nila yung kanyang pagbabiyahe na aprobado naman mismo ng Office of the President. Ang makahanap dyan. Ay nako. Iba talaga yung mga strategiya ngayon ng gobyernong ito. Nakita natin kung gaano sila kadesperado na sirain po itong si BP Sara. Hindi umepekto yung mga ombudsman nila, yung impeachment nila mababasura, o ngayon sa travel naman ni BP Sara, siya babanatan. O, ayan lang po yung ating update mga kababayan. Maraming salamat at huwag kalimutan i-like ang video ito and bukas din po yung ating comment section.